Magandang hapon, itong News TV Quick Response Team. Sumusugot kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Ngayong hapon sa QRT. Samantala matapos magkahamunan itong nakaraang linggo, nagtungo kaninang umaga sa BPI sa Julia Vargas Pasig ang kampo ni Senador Antonio Trillanes IV at si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kaugnay ito nang sinasabi ni Trillanes na 211 million pesos na laman umano ng account ni Duterte sa nasabing bangko. Nadismaya naman si Senador Trillanes dahil hindi na ibigay ang transaction history ng account ng alkalde. Narito ang report. Inabagan kaninang umaga ang paghaharap ng mga kampo ni Senador Antonio Trillanes IV at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Noong nakarang linggo kasi hinamon ni Trillanes si Duterte na buksan at ipakita ng alkalde ang transaction history ng kanyang account sa BPI Julia Vargas branch sa Pasig. Bago pa man dumating ang magkabilang kampo, nauna muna ang kanilang mga supporter. Nagsikip nga ang lugar dahil sa dami ng pumunta. Mahigpit din ang seguridad sa paligid ng nasabing bangko. Bandang alas 10 ng umaga, dumating ang abogado ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Dala niya ang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng authorization na i-request sa BPI ang isang account ng alkalde. Bago naman sumapit ang alas 11 ng umaga, dumating si Trillanes. Pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Nag-ugat ang naturang hamon ng sabi ni Trillanes na merong 211 million pesos na pumasok sa account ni Duterte sa naturang branch. Ang malaking halaga, hindi raw idineklara ni Duterte sa kanyang 2014 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Depensa naman ni Duterte, totoong may account siya sa nasabing bangko pero libo lamang ang laman nito. Sa panayam ng programang Balitang Hali kay Trillanes, sinabi niya nagbigay siya ng affidavit kaugnay ng kanyang paratang alinsunod sa hiling ng kampo ni Duterte pero tila ayaw raw makipag-cooperate ng kampo ng alkalde. Wala ho silang binigay, walang waiver at ang hiningi lang niya sa bangko ay account balances, hindi po yung transaction history. Hindi rin daw pumirma ng bank secrecy waiver ang kampo ni Duterte. Nung nakita kong wala na rin naman mangyayari dito, binigay ko sa kanya yung affidavit, yan na yung hinihingi niyong affidavit, asa na yung waiver ninyo? Wala naman daw siyang authority magbigay ng waiver. Ayon naman kay Attorney Panelo, letter of request para sa isang certification ang dokumentong ibinigay nila sa BPI. Pero humingi ang BPI ng ilang araw para pag-aralan ito. Hindi rin totoong ayaw pabuksan ni Duterte ang kanyang account. Ang hinihingi kong certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Nabasa na rin daw niya ang affidavit ni Trillanes at marami siyang napuna. In other words, yung affidavit na yon ay walang saysay, yung mga attachment niya ay puro bogus. Kaugnay pa rin ang kontrobersya sa BPI bank account ni Duterte. Kinwestiyon niya ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Bakit daw kasi hinayaan umano ng BSP at AMLAC na masilip ng ibang tao ang bank account niya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang AMLAC sa isyong ito dahil ang lahat ng mga impormasyong hawak nila ay confidential, batay raw sa mga patakaran nila. Wala pang opisyal na pahayag ang BSP tungkol dito.